11. Although may mga Biblia naman po kayo, gamitin na lamang po natin yung screen kasi pinili ko lamang po yung mga verses na ating babasahin dahil masyado pong mahaba. Basahin po natin ang salitan. Sabi po dito, "Of the nations concerning which the Lord said unto the children of Israel, Ye shall not go into them, neither shall they come in unto you. For surely they will turn away your heart after their gods. Solomon clave unto this in love." For it came to pass when Solomon was old, that these wives turned away his heart after other gods, and his heart was not perfect with the Lord his God, as was the heart of David his father. For Solomon went after Ashtoreth, the goddess of Zidonians, and after Milcom, the abomination of the Ammonites. And Solomon did evil in the sight of the Lord, and went not fully after the Lord, as did David his father. And the Lord was angry with Solomon, because his heart was turned from the Lord God of Israel, which had appeared unto him twice. And had commanded him concerning this thing, that he should not go after other gods, but he kept not that which the Lord commanded. Wherefore the Lord said unto Solomon, Forasmuch as this is done of thee, and thou hast not kept my covenant and my statutes, which I have commanded thee, I will surely rend the kingdom from thee, and will give it to thy servant. Notwithstanding in thy days, I will not do it for David thy father's sake, but I will rend it out of the hand of thy son. Howbeit, I will not rend away all the kingdom, but will give one tribe to thy son for David my servant's sake, and for Jerusalem's sake which I have chosen. Because that they have forsaken me, and have worshipped Ashtoreth, the goddess of Zidonians, Chemosh, the god of Moabites, and Milcom, the god of the children of Ammon, and have not walked in my ways, to do that which is right in mine eyes, and to keep my statutes and my judgments, as did David his father. Let us pray. Lord, thank you po sa araw na ito. Nawa maging mabigat na babala sa bawat isang Panginoon ang naging buhay ni Haring Solomon. Dalayan ko, Panginoon, na mag-usap kayo sa inyong mga salita sa hapon ito at nagala kayo sa i-offer namin mga buhay, Panginoon, sa inyong harap. Tawad nawa, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. So, katulad nga ng ipinangako ko sa inyo, yung pinakatuktok na ng paghahari ni Solomon at bilang isang mananampalataya ay nung binuo niya ang templo ng ating Panginoon. Nung huli natin inaral ng 1 Kings 11, nakita natin na kung saan ay pinuno ng presensya ng Panginoon ang templo na binuo ni Solomon. At kung isipin natin, parang nandun na si Solomon sa tuktok at parang hindi na siya babagsak. And yet, Scripture tells us na walang perpektong Kristiyano. Sa 1 Kings chapter 11, pinapakita sa atin dito yung pagbagsak, hindi ng isang hangal na hari, pero yung pagbagsak ng isang matalinong hari na unti-unting nawala yung wisdom niya dahil hinayaan niyang umibig ang kanyang puso sa mga maling bagay at maling tao. Si Solomon na kung saan binigyan ng Panginoon ng wisdom, yung pinakamatalinong tao, ginawa yung napakagandang templo ng ating Panginoon na siya mismo ang naka-experience ng presensya ng Panginoon first hand. Unti-unting nawala ang pag-ibig niya sa ating Panginoon. At yung pagbagsak dito ni Solomon, hindi yan isang open rebellion na agad-agad siyang nagrebelde sa ating Panginoon. Nagsimula yan sa maliliit na kompromiso ng kanyang buhay. Kung ano yung maliliit na bagay na iniibig natin, unti-unti niyang binabago ang ating buhay. Ano yung gusto ko rin makita ng bawat isa sa hapon na ito? Hindi ibig sabihin na nagmamature tayo spiritually at mararating natin yung tuktok katulad ni Solomon. Hindi yan kasiguraduhan na hindi na tayo babagsak. Hindi rin ibig sabihin na katulad ni Solomon
ay nandito ka ngayon sa kalagitnaan ng iglesia at nararamdaman mo ang presensya niya, hindi yan ibig sabihin na kung saan panghabang buhay ka nang makakasunod ng tama sa ating Panginoon. Ngayon, simple lang naman yung panawagan ng 1 Kings chapter 11. Bantayan natin ang ating mga puso. Otherwise, unti-unti tayong lalayo at lalaban sa ating Panginoon. First point, yung isang puso na divided, nagsisimula yan sa maliliit na kompromiso. Inibig ni Solomon yung mga maling bagay. Sabi ko nga sa inyo, hindi naman kaagad nagrebelde si Solomon. Hinayaan niya gradually na ibigin ng puso niya yung mga maling tao. Anong description dito? The text emphasizes that Solomon loved many strange women. Maraming inasawa si Solomon. At hindi po yung pagkakaroon ng maraming asawa yung kasalanan dito ni Solomon. Dahil sa kanilang kapanahunan, pinapahintulutan pa ng Panginoon na mag-asawa sila na marami. Hindi po yun ang design ng Panginoon. Pinahintulutan niya yun upang lumakas politically ang bansang Israel. Ibig sabihin, kung si Charles isang hari, maaari na kung saan mag-asawa siya ng isang Amerikana, ng isang Afrikana. Iba't ibang nasyon, iba-iba. Ay, hindi pala ibang nationality kay Charles, yung Afrikana. Isang taga-Europe, taga-Japan. Ginagawa yun ng mga hari para maging kasangga nila yung mga bansa na kanilang pinapakasalan. Pero ito ang problema. Yung nagsimulang personal affection ni Solomon sa kanyang mga asawang babae, unti-unting naging kompromiso. Yung puso niya na dati ay fully devoted dating fully devoted sa ating Panginoon, ngayon ay divided na sa mga babae at sa mga Diyos-Diyosan ng kanyang asawa. Ano yung punto? Hindi naman kaagad tumalikod si Solomon sa ating Panginoon. Tayo rin bilang mga mananampalataya, imposible na bigla ka na lang malalaglag. Kapag nakakita ka ng isang mananampalataya o isang kapatiran na nahulog sa kasalanan o umalis sa iglesia, bago pa siya umalis ng iglesia, matagal na siyang nagkakasala. Siguro hindi nagsimula ng malaki, pero sa maliliit na bagay, kinakalimutan niya na ang ating Panginoon. Mali ba para kay Solomon na ibigin ang kanyang asawa? Hindi. Love in itself, hindi yun kasalanan. Pero the moment na yung pag-ibig mo sa isang tao, sa isang bagay, sa isang relasyon, sa mga meron ka, nagsisimula ng makipagkompetensya sa pag-ibig mo sa ating Panginoon. Dito tayo unti-unting babagsak. At gusto kong makita ng bawat isa, kailanman na hindi naging disenyo ng Panginoon para palakasin ang bayan ng Israel na magpakasal ang kanilang hari sa iba't ibang klase ng babae. That is why sa ating iglesia, napakahigpit natin that as much as possible, ang kailangan natin maging partner o asawa ay isang Kristiyano, isang mananampalataya. Bakit? Dahil tignan nyo na lang si Solomon. Iba ang impluensya ng ating mga asawa sa ating espiritualidad. At hindi kaagad makikita yung danger dito sa ginawa ni Solomon. Sabi ko kasi hindi naman agad-agarang tinalikuran ni Solomon ang ating Panginoon. Pero ang ginawa niya, hinayaan niya na yung puso niya umibig ng ibang bagay habang iniibig niya ang ating Panginoon. And the moment na kung saan unti-unti nang mag-drift away yung ating mga puso sa presensya ng ating Panginoon, dito na tayo unti-unting magkakasala. Ano po ito yung katotohanan? Bago pa bumagsak ang kahit sinong Kristiyano o pastor publicly, matagal na siyang bumabagsak privately. Makikita natin na kung saan yung pagbagsak ng pagsunod ni Solomon dito, nagsimula sa kompromiso niya. That is why ang turo natin kanina sa Sunday School, yung Kristyanismo, ang kailangan mong bantayan, hindi lang yung malalaking bagay. Kahit yung maliliit na bagay na ginagawa mo sa araw-araw, diyan nagsisimula ang
kasalanan. At tinuturo sa atin ngayon that spiritual decline is a matter of the heart, usaping puso. Kung ano man yung ginagawa natin outwardly na nakikita ng tao, reflection lamang yan ng laman ng ating mga puso. Bago pa magtayo ng templo si Solomon para sa mga Diyos-Diyosa ng kanyang asawa, matagal nang umiibig sa iba't ibang bagay at tao si Solomon rather than God. At ito lang yung simpleng prinsipyo. Pwede mong maskarahan yung puso mo. Pwede mong maskarahan na nag-e-enjoy ka sa presensya ng Panginoon. Pwede mong maskarahan yung laman ng puso mo sa kung gaano ka kabisi sa ministeryo. But one thing is for sure, kung unti-unting umiibig ang puso mo sa mga maling bagay, hindi imposible na lumayo ka at tumalikod ka sa ating Panginoon. That is why ang panawagan sa atin ngayon ng salita ng Panginoon, bantayan natin kung ano yung iniibig at minamahal ng ating mga puso. Delikado ang makipagkompromiso. Sabihin mo na lang, at alam namin itong mag-asawa. Ano yung sabi sa Biblia? Kung hindi mo kayang pigilin ang iyong sarili, pakasalan mo na lang ang isang babae o ang isang paano bumagsak ang isang lalaki o isang babae sa immoralidad? Hindi naman yan bigla na lang silang magtatabi o maghuhubad. Hindi. Saan yan nagsisimula? Paghawak ng kamay. Pagakbay, pagyakap, paghalik. Hanggang sa hindi mo na nararamdaman na ikaw na ay unti-unting nakukulong. Ganon din naman tayo. Sa mga Kristiyano na nawawala sa iglesia, mas pinapadhalagahan ang kanilang mga trabaho. Paano yung nagsisimula? Kailangan ko lang mawala ng isang beses, 2, 3, 4, 5, hanggang sila ay mawala. Ano yung punto? Hindi tayo nagsisimula sa malalaking kasalanan. Nagsisimula yan sa maliit na kompromiso. At kung ano yung iniibig natin, ito yung humuhubog sa klase ng worship na meron tayo. Kung ano yung iniibig natin, nandun yung loyalty natin. At nire-remind tayo na yung pagbagsak natin invisible. Hindi kaagad nakikita ng iglesia. Kaya hindi natin pwedeng sukatin yung pananampalataya at katapatan natin sa kung ano lang yung nakikita ng bawat isa sa araw ng linggo. Ang tanong hindi kung ano yung ministry na ginagawa natin. Ang tanong, ano at sino ang pinaka-iniibig natin. At yung message na ito, this is for ourselves. I-examine natin yung ating sarili. Hindi ko kayo pwedeng sabihan na si Lori o si Charles o si Novi o si Nanay o si Lola Joy, ganito yung problema nyo. Hindi. Kayo ang nakakakita sa sarili nyo araw-araw. It is for you to examine yourselves. Magsisi tayo kung lumalayo man tayo sa ating Panginoon. Ibalik natin yung init natin at pag-ibig natin sa Kanya. Dahil ito yung mag-iingat sa atin na huwag tayong unti-unting lumayo sa ating Panginoon. And do not underestimate yung small compromises. Yung isang bagay na sa tingin mong harmless, sa araw na ito, baka ito yung magpabagsak sa'yo balang araw. Alam nyo, kilala nyo si Steve Lawson? Tagal siyang preacher. Idol ko siyang preacher. Napakagaling niyang mag-aral at magturo. Only to realize na nung nabalita, meron na siyang infidelity ng 5 taon. Nagtaksil na siya sa asawa niya ng 5 taon. Nang walang nakakaalam. Nagtuturo siya, nagpipreach siya. Ano yung punto sa tingin nyo? Nagsimula yun na bigla na lang siyang gumising at sinabi niya, ayoko na sa asawa ko? Hindi. Nagsimula yun sa kompromiso. Umibig siya sa maliliit na bagay sa ibang babae. Ano yung punto? Huwag natin maliitin yung maliliit na bagay. Baka ito yung magtulak sa ating magkasala ng matindi laban sa ating Panginoon. That brings us to our second point. Idolatry grows gradually.
lahat ng Kristiyano, kung hindi iingatan ang kanyang puso, katulad ni Solomon, magkakaroon tayo ng idolatry, ng Diyos-Diyosan sa ating mga buhay. At hindi mo kailangan sumamba sa simbahan ng Katoliko o yumuko sa mga rebulto ni Maria para sabihin mong meron kang idolo, na meron kang Diyos-Diyosan. Marami tayong nagiging Diyos-Diyosan sa ating buhay. Maaari pera, yaman, success, kahit yung magagandang bagay na dapat blessing ng Panginoon, pwede nating maging Diyos-Diyosan. Tulad ng pamilya. At nagugulat kayo, even the ministry, pwede mong maging Diyos-Diyosan. Na ang tingin mo sa ministry ay sa'yo, ito yung pinapahalagahan mo, imbis yung Diyos na dapat mong paglingkuran. But whatever kind of idol it is, hindi yan bigla na lang papasok sa iyong puso. Unti-unti yan mangyayari. Tingnan niyo si Solomon. Inabandon na niya ba kaagad yung ating Panginoon? Hindi. Ang sabi sa text, umibig muna siya sa iba't ibang babae. At unti-unti niyang inibig yung Diyos-Diyosan ng kanyang mga asawa. Tinalikuran niya ba ang Panginoon? Hindi. Ano ang ginawa niya? Habang sumasamba siya sa Diyos ng Israel, idinadagdag niya lang yung kanyang Diyos-Diyosan. Ano yung punto? Sabi doon, umabol siya kay Ashtoreth, kay Milcom, kay Chemosh, kay Molech, pero never sinabi doon na tumigil siyang sumamba sa ating Panginoon. At ito yung delikado. Maaaring patuloy kang sumasamba sa ating Diyos. Maaaring patuloy kang pumupunta rito. Maaaring patuloy kang nakikinig. Pero sa labas ng iglesia, dinadagdagan mo ng mga Diyos-Diyosan ang iyong buhay. Na ganito lumalago ang idolatry sa ating puso. Nagsisimula yan the moment na mag-accommodate ka ng ibang bagay. Alam mo, hindi naman sinisipan ng idolatry ang ating Panginoon palabas ng ating buhay. Ang sasabihin niya lang, pwede kang sumamba sa akin habang sinasamba mo ang iyong Diyos. Pero ano ang sabi ng Exodus? Ano sabi ng Exodus 10 Commandments? Thou shalt not worship any other gods before me. Bakit? Dahil ang sabi ng Panginoon, I am a jealous God. Ako lang dapat ang nag-iisa sa inyong mga puso. Nakita niyo, yung pagbagsak dito ni Solomon publicly, ito yung masakit eh. Yung nagsimula sa pribado niyang kompromiso sa kanyang mga asawa. Dahil namamanhid na yung puso niya, nagkakakalyo na yung puso niya, ngayon wala na siyang pakialam kung magtatayo man siya ng mga altar at mga templo para sa mga Diyos ng kanyang asawa. Ano yung punto? Yung compromises natin privately, yung kompromiso natin sa araw-araw nating pamumuhay na hindi nakikita ng iglesia, nakaka-apekto yan sa public worship. It shapes public worship at magkakaroon niya ng public consequences. At habang inaaral ko ito, natatakot ako bilang isang pastor. Dahil katulad ni Solomon, ang isang leader, yung mga maliliit naming kompromiso, yung maliliit naming kasalanan na hindi nakikita ng mga miyembro, it will never remain private. The moment na itolerate ng pastor o ng preacher, secretly yung kasalanan niya, publicly darating yung point na kung saan ito-tolerate na rin niya ng kanyang iglesia. At alam niyo kung ano yung sinasabi ko. We have all witnessed pastors do this. Yung kondisyon ng puso ni Solomon, hindi lang yung pagbagsak niya. The moment na bumagsak ang kanyang puso at nagtayo siya ng altar ng mga Diyos-Diyosan sa Israel, bumagsak din yung espiritualidad ng buong Israel. Hindi lang personal yung pagbagsak ng mga leader.
Sa kaso ni Solomon, it was national. Sa kaso natin, kung ako bilang pastor ay babagsak, yung buong congregation natin apektado. Yung pribadong laman ng puso ng mga leader, mga hari, ng mga pastor, huhubog ito sa kung paano nagwo-worship ang ating iglesia. Kaya matakot tayo. Ngayon, itong kasalanan ni Solomon na nagsimula sa kanyang sarili, kumalat na sa buong bayan ng Israel. Na, gusto kong makita ng bawat isa, ulitin ko. Maaaring sumasamba ka ngayon sa Panginoon. Pero paglabas mo ng pintuang to, maaari rin na may iba kang bagay na sinasamba sa iyong buhay. Kaya maging maingat po tayo, mga kapatid. Pangalawa, tinatawag tayong mga leader ng iglesia. Tayong mga kalalakihan. Kunin natin yung responsibilidad na maging sober sa lahat ng oras. Hindi tayo pwedeng malasing sa kung ano-anong bagay. Kung paano tayo matapat sa likod ng pulpito, mas maging matapat tayo sa Panginoon sa mga oras na bumababa na tayo ng pulpito. Yung mga maliliit na kasalanan na tinatago natin, balang araw ilalabas yan ng ating Diyos. That is why, yung buhay ngayon ni Solomon, tinatawag tayo, guard your hearts. And finally, to all Christians, paalala to ng Panginoon na seloso ang ating Diyos. Kailanman hindi tayo sasamba kahit kanino. Pangatlo, makikita natin dito yung lungkot ng Panginoon sa pagsuway ni Solomon at wala siyang pagsisisi. Ano, dalawang ulit nagpakita ulit ang Panginoon kay Solomon. Una, nung Gibeon, nung nanghingi si Solomon ng wisdom sa ating Panginoon. Pangalawa, nung dinedicate ni Solomon yung templo para sa ating Panginoon. At hindi ito magkakalayo, personal encounter to ni Solomon. At kung makikita nyo dito, ignorante ba si Solomon para magkamali siya? Hindi. Sabi natin si Solomon ang pinakamatalinong tao. Siya yung may pinakamalaking karunungan. Pero ito yung punto. Kahit ikaw pa yung pinakamarunong sa iglesia, kahit ikaw pa yung pinakamatalino, pinakamaalam sa salita ng ating Panginoon, kung unti-unti kang magkokompromiso, babawiin ng Panginoon yung karunungan niya sa'yo. Alam niyo, ito yung mas mabigat. Mas mabigat yung accountability ni Solomon. Alam niyo kung bakit? Out of all the people sa Israel, siya yung nakakaalam na hindi dapat siya sumamba sa mga Diyos-Diyosan. At ito yung kailangan matutunan bawat isang kalalakihan sa ating iglesia. Hindi basta-basta ang pagtayo dito sa pulpito. Hindi basta-basta ang pag-lead sa isang iglesia. Mas malaki yung sisingilid sa atin ng ating Panginoon dahil mas nag-aaral tayo ng Kanyang salita. Matakot tayong mga pastor at mga preacher na harap-harapang nagkakasala. Samantalang tayo yung maalam sa Kanyang salita. Yung pribilehiyo ng isang lalaki na tumayo sa pulpitong ito, hindi niya i-excuse yung pagsuway niya sa ating Panginoon. Rather, mas pinapataas niya yung accountability natin sa Kanyang harapan. Kilala ni Solomon ang Panginoon. Narinig niyang direkta ang boses ng Panginoon. Naranasan niya yung maging malapit sa ating Panginoon. And yet, pinili niya yung ibang Diyos-Diyosan. This is a warning for us. Hindi ibig sabihin malalim tayo. Hindi ibig sabihin natuto tayo. Hindi ibig sabihin mature na tayo. Ay pwede na tayo magpabaya na para bang hindi tayo babagsak. Kapatid, every time na mas nakikilala mo ang Panginoon sa pag-aaral mo, dapat mas lumalalim ang pagsunod mo sa ating Panginoon. Alam mo yung isang punto na natutunan ko dito. Dito ako mas natakot
sa Panginoon at sa mga pwede natin gawin bilang mga mananampalataya. Yung kaalaman patungkol sa salita ng Panginoon. Yung kaalaman mo patungkol sa persona ng Panginoon. Kung hindi ka susunod, yung kaalaman mong yan, mas patitigasin lang ang iyong puso. Tingnan niyo si Solomon. Nung ulit siya inutusan ng Panginoon, gawan mo ko ng templo, huwag kang sumamba sa ibang Diyos. And yet, makikita natin dito, 5 huli na yan ha, wala na pong tatayo, i-remind ko ang bawat isa. Makikita natin dito na kung saan knowledge without obedience. Ang resulta niyan, katigasan ng puso rather than humility. Ano yung punto? Lagi mong naririnig yung salita ng Panginoon, pero hindi ka sumusunod. Darating ang araw at ang oras na baliwala na sa iyo yung mga bagay na iyong naririnig. Manhid ka na. At ito yung nakakatakot. Na masyado ka ng pamilyar sa salita at utos ng Panginoon, pero hindi mo nakikita yung otoridad niya sa kanyang salita. Kapag yung katotohanan lagi mong naririnig, hindi mo naman itinatago sa puso mo, hindi mo pinapamuhay, nagkakaroon ng kalyo yung ating mga konsensya. Hindi naman kaagad nagrebelde si Solomon sa Panginoon, unti-unti niyang pinatigas ang kanyang sariling puso. So ano yung application yan sa atin? Kinukumpronta tayo ngayon ng salita ng ating Panginoon. Hindi ka pwedeng pamilyar lang sa salita niya. Hindi ka pwede na nandito lang at nakikinig. Hindi pwedeng lagi ka lang umaatin. Kailangan nating matutunang sumunod sa kanya salita. Mga kapatid, habang lumalalim tayo ng sabay-sabay, habang natututo tayo ng sabay-sabay, mas tumataas yung responsibilidad ng bawat isa sa harap ng ating Panginoon. Kapatid, maging mabilis tayong magsisi. Maging mabilis tayong tumalikod sa mali. Maging mabilis tayong lumapit muli sa ating Panginoon. Ano yung description dito? Iba yung lungkot ng ating Panginoon. Do you think na kung saan kapag sumuway ka sa utos niya, nabali mo lang yung batas ng Panginoon? Hindi. Sinusugatan mo yung relasyon mo sa Kanya. Alam niyo kung bakit hindi tayo masaya kung tunay kang Kristiyano? Bakit ka nalulungkot pag nagkakasala ka? Dahil sinasaktan mo yung Diyos na iyong mahal. May relasyon ka sa Diyos eh. Kapatid, hindi salbahe yung ating Panginoon. Hindi siya tyrant, hindi siya malupit na kapag nagkasala ka, bibitawan ka niya, hindi. Sa tuwing nagkakasala tayo, nasasaktan ang ating Panginoon dahil inibig ka niya. Binigay niya ang buhay niya para sa iyo. At nalulungkot siya na pinipilit nating bumalik sa dati nating buhay. Pang-apat, kung tunay kang anak ng Panginoon, katulad ni Solomon, kahit nagkasala siya, iniibig pa rin siya ng ating Panginoon. Pero yung pag-ibig ng Panginoon, katulad ng isang magulang, ipinapakita niya sa disiplina. Palo. Hinusgahan ng Panginoon yung buong kaharian ng Israel. Again, natatakot ako dito habang inaaral ko to. Dahil ngayon ko talaga na-realize na yung kasalanan ni Solomon bilang leader, yung kasalanan ng magiging pastor ng bawat isang iglesia, hindi lang siya yung papaluin ng ating Panginoon. Buong iglesia yung papaluin ng ating Panginoon. Tingnan nyo yung palo ng Panginoon, nagkaroon ng division sa kaharian ng Israel. Naghiwala yung kaharian ng Israel. Alam niyo bakit big deal to kay Solomon? Tandaan nyo ano yung pinakamagandang regalo ng Panginoon kay Solomon kung bakit nila natayo yung templo? Naging payapa ang Israel. Now, tingnan nyo yung wisdom ng ating Panginoon. It is just.
kung ano yung bagay na kung saan ine-enjoy mo, ito rin yung bagay na gagamitin ng Panginoon upang ipangpalo sa iyo. Enjoy ni Solomon masyado yung peace. Kapayapaan niya ng Israel sa ibang bansa. To the point na nag-asawa siya ng mga babaeng hindi niya dapat pinakasalan. At dahil dyan, tinanggal ng Panginoon ang kapayapaan sa lugar ng Israel. Sigurado ako alam mo yan. Kung saan ka nagkasala, doon ka papaluin ng ating Panginoon. Say for example, kung bakit sobrang init ng pastor nyo sa do not unequally yoke with unbelievers. Because I have seen so many times na yung mismong taong pinakasalan nila, yung gagamitin ng Panginoong pamalo sa kanila. Ganun din tayo. Tandaan nyo. Ako, alam to ng asawa ko. Nung moment, hindi pa ako pastor nito, nasa santulan pa kami, pero yung moment na unti-unti na lumalago yung karir ko, lumalaki na yung sahod ko, iniibig ko yung trabaho ko at pera ko, yung yaman yung naging dahilan para magkasala ako laban sa ating Panginoon. Kung ano yung iniibig mo, kung ano yung idolo mo, doon ka rin papaluin ng ating Panginoon. Pero ito yung maganda. Kahit hinati ng Panginoon yung buong bayan ng Israel, pwede na kung saan wala na siyang itira kay Solomon. Pero nag-iwan siya ng isang tribo na pamumunuan pa rin ni Solomon. Bakit? Charles, kala nyo di ako magtatanong porque preaching ha? Bakit? Kung talaga nakikinig kayo simula 1 Samuel hanggang 1 Kings na ngayon, bakit? Novi, Nanay, Lola Joy, Lori, anyone. Bakit? Kung ikaw Panginoon, pwede naman ang gawin mo, ihiwalay mo na yung buong Israel kay Solomon. Bakit ang ginawa ng Panginoon, hinati niya at nag-iwan pa siya ng isang tribo kay Solomon para pamunuan? Para siguro pakita yung grasya ng Panginoon. Bakit? Sa pangako. Pangako niya sa ama ni Solomon na si David. Ano yung kagandahan dito sa kwento ito? Kung tunay kang anak ng Panginoon, magkasala ka man sa hindi. Totoo, kung magkakasala ka, papaluin ka ng Panginoon. Pero hindi niya tatanggalin yung pangako niya na panghabang buhay kang ligtas. Amen. Ganon kabuti ang ating Panginoon. Bakit niya kinailangan na ibigay kay Solomon yung isang tribo? Dahil nangako siya sa ama ni Solomon na si David na pamamunuan nila ang bayan ng Israel. At higit sa lahat, alam niyo kung bakit niya pinayagan si Solomon na maging hari pa rin kahit sa isang tribo? Dahil iniisip kayo ng ating Panginoon. Dahil ang pangako niya kay David, sa linya ni David at ni Solomon, manggagaling ang ating Panginoong Hesukristo. Kung binura niya si Solomon sa lupa, hindi darating ang ating Panginoong Hesukristo at hindi ako at ikaw ay maliligtas. Unawa niyo ba kung gaano kagiting ang ating Panginoon na kahit sa pagkakamali ni Solomon, pwede niya nang burahin sa mundo si Solomon. Iniisip niya ako at iniisip ka ng ating Panginoon. Ito yung mercy ng ating Panginoon. Yung awa niya, yung grasya niya, yung kabutihan niya, yung pagtupad niya ng kanyang pangako ay hindi nakasalalay sa kabutihan natin at sa ginagawa natin, kung hindi nakasalalay sa katapatan niya sa sarili niyang pangako. At ibang-iba tayo sa Panginoon. Kapag nangako ka sa isang tao, ginawan ka ng kasamaan ng taong to, may gana ka pa bang tuparin yung pangako mo? Wala. Pero yung Panginoon natin, yung katapatan niya sa atin, kahit paulit-ulit tayo nagkakamali at nagkakasala, nandun pa rin yung grasya at pangako ng ating Panginoon. Hindi niya binabawi yung kaligtasan mo. Iniibig ka pa rin ng ating
Panginoon. Ano yung gusto kong makita ng bawat isa? Nandito yung balanse, yung hustisya at pag-ibig, kabanalan at katapatan ng ating Panginoon. Tingnan niyo kung gaano kagaling na magulang ang Panginoon. Pinalo niya yung kanyang anak na si Solomon. Dinisiplina niya yung kanyang anak, pero pinaramdam niya pa rin sa anak niya na iniibig niya ang kanyang anak. Mapalad tayo mga Kristiyano. Mapalad ka na kapag nagkasala ka katulad ni Solomon, pinapalo ka pa ng ating Panginoon. Dahil hindi niya papaluin ang hindi niya anak. Kapatid, kung sa buhay mo, nararanasan mo yung disiplina ng Panginoon, yung palo ng Panginoon, hindi dahil gusto kang burahin o durugin ng Panginoon, gusto kanyang ibalik at itama. Wala naman sigurong magulang na kung saan, malubat mo ako. Wala naman sigurong magulang na kung saan mamamalo ng anak dahil masaya lang siyang manakit ng bata. Namamalo tayo dahil gusto natin silang ituwid. Disiplina. Itama, disiplinado. Panghuli. Pasensya na po, hindi po ito magtatapos sa masayang kwento kay Solomon. Hindi niya lang tinanggal yung kapayapaan sa Israel. Tinanggal niya yung kapayapaan ng Israel sa ibang bansa. Nagtayo siya ng mga kaaway upang atakihin ang Israel. Sabi po sa binasa natin, the Lord stirred up an adversary against him. Yung kapayapaan na ine-enjoy ni Solomon, nawala. Kapatid, ito po yung sequence. Kung matapat ka sa Panginoon, nasa iyo yung wisdom ng Panginoon, karunungan ng Panginoon. Pero pag di mo yan iningatan, hindi ka sumunod sa Kanya, unti-unting nawawala ang wisdom. Pag nawala yung wisdom, I will tell you, mawawalan ka ng kapayapaan. Amen. Ano, simple lang po yan. Kapag hindi ka at peace sa mga taong nakapaligid sa iyo, hindi ka at peace sa ating Panginoon. Yung relasyon natin sa ibang tao, sa ating kapatiran, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan, refleksyon yan ng relasyon natin sa ating Panginoon. Now, sa case ni Solomon, paano to sa kanyang kasalanan? Tinanggal ng Panginoon yung kapayapaan, hindi para parusahan lang si Solomon, pero para gisingin si Solomon na lumalayo ka na sa akin. Kapatid, totoo to. Pag pinalo ka ng Panginoon, tinatawag ka niya pabalik. Amen. Sometimes nalulungkot ako. At huwag niyong isipin masama si pastor. At alam ko naman, minsan ito rin panalangin mo. Sana paluin ng Panginoon yung mga kapatid natin umalis ng iglesia. Hindi dahil gusto ko silang mahirapan, pero gusto ko silang manumbalik sa ating Panginoon. Amen. Bakit? Dahil kapatid natin sila. Yung goal dito ng Panginoon, hindi lang pahinain politically si Solomon o ang Israel, o bawiin yung trono kay Solomon, hindi. Ang goal ng Panginoon, makapag-isip si Solomon, ano na yung ginagawa ko? Nasaan na ngayon yung buhay ko? Ngayong tumalikod ako sa Panginoon. Itulak ng Panginoon si Solomon na magsisi sa kanyang kasalanan. Pero ito yung maganda. Posible, kung gugustuhin ng Panginoon, kung papahintulutan niya, pabayaan niya na lang si Solomon na sumamba sa ibang Diyos-Diyosan at hindi niya paluin. Pwede ba yun? Pwede. Kung gugustuhin niyang pahintulutan siya. Kung gugustuhin ng Panginoon na sumamba ka dyan, sige, yumaman ka palalo, maging successful ka at kalimutan mo ko, pwede. But that would lead Solomon to go to hell. And the Lord will never allow that. Hindi niya yung papayagan.
Kaya kung pinapalo ka man ng Panginoon, magpasalamat ka. Ibig sabihin, iniibig ka pa niya. Hindi ka niya binibitawan. And this teaches us one thing. Paano ka nagre-respond sa palo ng ating Panginoon? Ano, maraming tao at maraming Kristiyano, the moment na maramdaman nila yung palo ng Panginoon, nagagalit sila sa kanilang tatay. Pero kapatid, hindi para sa atin. Kung nararamdaman man ngayon yung palo ng Panginoon, isa lang yung ibig sabihin niya, mahal ka pa rin ng ating Panginoon. Baka may kailangan tayong itama sa ating mga susunod. Baka meron na tayong ibang sinasamba. Bilang pagtatapos, itong trahedya sa pagtanda ni Solomon, pinapakita sa atin na hindi dahil maganda o malakas o malalim yung simula ng isang Kristiyano ay ginagarantiya na matatapos siyang matatag. And I have seen this pattern. Kahit sinong pastor ang tanongin, maraming mga Kristiyano lumalabnaw at nawawala sa kanilang pagtanda, katulad ni Solomon. You may enjoy wisdom now, pero kung hindi mo babantayan ang puso mo, kung hindi mo gagamitin yung wisdom na yan, maaaring lumayo ka sa ating. Huwag mong hayaan yung maliliit na kompromiso ang humubog ng malaking kinabukasan mo. Yung palo at warning ng Panginoon, hindi yan kalupitan. Pag-ibig yan ng ating Panginoon. At higit sa lahat, your wisdom does not cancel your accountability. Mas lumalalim ka, mas natututunan mo ang kanyang salita, mas tumataas yung responsibilidad mo sa harap ng ating Panginoon. And finally, yung istorya ni Solomon, hindi ganyan dapat itulak na magkaroon lang ng matapat na simula sa Kristyanismo. Ang hangarin mo, mamatay kang matapat sa ating Panginoon. Amen. See you sa finish line, mga let us pray. Lord, salamat po sa araw na ito. Salamat sa lahat ng biyaya nyo, sa encouragement nyo, sa review nyo, at sa warning nyo, Panginoon. Iba-iba kami, Panginoon, ng Diyos-Diyosan. Huwag nawa namin tignan ang aming mga kapatid, pero tignan namin ang aming mga sarili, Panginoon. Ingatan namin ang sarili namin mga puso bago pa namin bantayan ang aming mga kapatid, Panginoon. Huwag niyong hayaan na lumihis kami, lumayo kami, at umibig kami ng ibang bagay sa mundo ito. Ikaw lamang ang aming Panginoon. Tawad nawa sa lahat ng pagkukulang namin. Isingin mo kami, Panginoon, sa mensahe ng natin niyo sa buong araw na ito. Tawad naman sa aming mga kasalanan. Bless niyo po ang gawain ng mga bata at bigyan kami ng lakas pa at saya ng maglingkod sa inyo. Lamang ang aming dalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat po. Okay na po tayo. Nanay, tablet ka lang naman, no? Kasi